Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, bistado ang agenda ni Baste at ang grupong Duterte. Pagbabanta ni Baste, anong ginagawa ni John Vic Rimulya? Grabe mga kaibigan, di na talaga nahiya. Huling-huli ang maitim na plano ng Rage Coalition na pinangungunahan ni Baste at ng grupong Duterte. Abay nagsama-sama yung mga iisa ang interes. Sabay banat na target nila ang ulo ni Pangulong Marcos. Kaya naman, heto may matinding buwelta sa grupong galit. Hindi lang po simpleng pahayag yan o figure of speech yung binitawan ni Baste na target ang ulo ni Pangulong Marcos. Nako, abangan nyo po yan. Talagang nilantad ang matinding agenda ng mga Duterte. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. May pautot, oo, itong grupong Duterte. At bumuo ng bagong grupo na tinatawag na Rage Coalition para daw sa katotohanan at accountability. Talaga ba? Sa unang dinig, kala mo talaga, totoo mga kaibigan, ang gandang pakinggan no? Truth and accountability. So paano yan? Haharap na ba si Sara Duterte sa kanyang impeachment? Total, yan din naman ng mga kaibigan adhikain ng grupong ito para daw sila sa katotohanan at pananagutan. Para daw ito sa taong bayan. Wala daw halong politika. Oo, talaga ba? Tignan nga natin to mga kaibigan. Wala daw politika dito. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Di ba mga kaibigan? Pagkakaisa, kapayapaan, walang politika. Diyan pa lang mga kaibigan, gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. Di ba? Diyan pa lang gusto nila ng kaguluhan. War freak mga kaibigan, itong mga Duterte talaga. Si Sara Duterte, nanapak ng sheriff. Naghamon, minura-mura ang Pangulo, tapos pinagbantaan pa. Tapos ngayon naman mga kaibigan, itong si Pulong, si Baste. Sabagay, si Pulong mga kaibigan, yung iskandalo niya sa isang club, di ba? Inaway-away niya yung isang bugaw. Bugaw di umano. Ngayon naman mga kaibigan, itong si Baste, naghahamon, tapang-tapangan. Pero pag hinarap mga kaibigan, puro rason. Naalala ninyo? Takot nga ito kay General Torre, tsaka kay Trillanes. Pangulo pa kaya? Tapos mga kaibigan, ang lakas magbanta. Kaya nga ang tanong, asan na nga ba si John Vic Rimulya? Anong ginagawa? Eto pakinggan natin yung banat dito ni Attorney Claire. Ganyan sila katatapang. Di ba ito nakikita ni DILG Secretary John Vic Rimulya? Kaya nga Pagbabanta ito, mga kakli, pagbabanta ito ulit. Gustong patalsikin talaga ang Pangulo. It's either gawa ng hindi maganda, patalsikin. Para makaupo lang si VP Sara. Di ba, pinagbabalakan talaga nila. Dito pala makikita mo yung intensyon para sirain. Totoo. Dito pa lang alam nyo na ang intensyon na gibain ang Pangulo. No matter what. Kahit sa pamamagitan ng fake news, di ba? Kahit sa pamamagitan ng fake news gagawin nila. Masira lang at makabalik sila sa posisyon. Kaya nga mga kaibigan, lahat gagawin. Kaya dapat lang, sana lang gumawa ng action dito si John Vic Rimulya. Hindi yung patulog-tulog. Kung ganyan lang din naman na walang action patungkol dito, abay palitan na yan. Ipalit na si former Senator Trillanes. Mas mabuti pa. Di po ba? Tuloy natin to. Itong kay kay Boy Barbie. Hindi ko maniwala tayo dito lahat. Nabangag talaga yung gago nasa taas. Alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Kakapal ninyo, Pangulo natin. Baka Pangulo nyo lang. Dami nyo drama. Gagamitin nyo pa talaga ang taong bayan sa pautot ninyong bagong grupo. Wala daw politika. Pero nangangampanya. Ay nako talaga, Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara. And yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trillion. Trillion against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan.
Nahihirapan daw mga kaibigan na patunayan ang 125 million na winaldas umano ni BP Sara. Hindi kaya mas nahihirapan yung utol mo, no, na si Sara Duterte na magpaliwanag sa taong bayan kung saan niya dinala at ginasta yung pondo. Takot nga humarap sa impeachment dahil mabubuking kayo. Oo, di po ba? Kaya nga kaliwat kanan yung mga drama nyo at paninira sa sa ating gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding buwelta ni former Secretary Ronald Llamas kung ano nga ba ang tunay na agenda ng mga Duterte. Pakinggan po natin to. Ang ganda po nito. Itong binuo na koalisyon ng mga Duterte, yung rage, yung galit, no? Naka-focus yan sa kanya, no? At sa kanya mga kaalyado. Of course, dual din yung purpose niyan para depensahan si Sara dun sa impeachment na parating. So, pero at the same time, gusto nilang i-harness yung nagsisimulang galit ng mga tao dito sa economic crisis dahil sa isang external factor. Gusto nila sabihin na lahat ng nangyayari dito ay kasalanan niya. No? Kaya hindi maganda ang kanilang naratibo, i-absorb niya yung mga balat na yan. Dahil malinaw talagang classic Duterte itong binuong koalisyon. Rage, galit. No? So ito ay mensahe dun sa mga boboto sa impeachment na mag-ingat kayo. No? Dahil yung galit namin ay baka tamaan kayo. There will be hell to pay. So, very clear yung mensahe nitong koalisyon na binuo. Kakalimutan namin lahat. We will forgive everything kung hindi kayo boboto sa impeachment. Pero kung boboto kayo sa impeachment, there will be hell to pay. Sasalubungin nyo yung aming rage, yung aming galit. So that wasn't lost on everyone. Galit ang nagpapatakbo dito sa koalisyon na ito. Malinaw mga kaibigan yung sinasabi dito ni former Secretary Ronald Llamas. Di po ba? Huling-huli yung agenda ng grupong ito, ginagamit pa talaga ang taong bayan para pagtakpan ang kabalbalan ni BP Sara Duterte. Malayo mga kaibigan sa panawagan nila, binuo daw ito para sa katotohanan at pananagutan. Hindi po. Bistado po ang agenda. Binuo ito para protektahan si Sara Duterte. Para matuloy ang kanilang plano, maging presidente si Sara. Oo. At syempre mga kaibigan, happy na ulit. Itong grupong Duterte. Oy, nako, bistado malala. Baka nga mga kaibigan, pag naging presidente si Sara, baka manumbalik ang Pogo, ang Tokhang, di ba? Ay nako. Tapos yung kinakatakutan ng lahat, magiging probinsya na tayo ng China. Oo, kakaiba talaga. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ginagamit ng mga Duterte ang krisis ngayon. Diba? Pansin na pansin niyo yung naratibo na pinapakalat nila. Sinasamantala nila yung naratibo na ganito mga kaibigan, kasalanan daw ni Pangulong Marcos. Tapos, puro daw impeachment ni Sara ang inaatupag na imbes na mag-focus kung paano susolusyonan ang krisis. Ibang klase mga kaibigan, no? Duterte, klasiko na estilo mga kaibigan. Ibinabaling sa ibang issue. Ay nako talaga, oo. Tama, ang sasabihin nila ay may krisis tayo, mayroong corruption tayo, tapos tinutuloy nyo pa rin ang politika. Correct. Kakasuhan nyo kami dahil sa daan-daang milyong korupsyon, pero bilyon-bilyon naman ang nawala last year. No? So, ikukumpara nila. Pero, mahirap kasi ipaliwanag na, ang ninakaw ko, daan-daang milyon lang. Ang ninakaw nila, bilyon-bilyon. No, mahirap yun Ibig sabihin, kasama ka doon sa sistema ng korupsyon. Kaya dapat ipagpatuloy pa rin itong ebidensya na ito, katulad ng sasabihin ni Madriaga. Pero ang mahalaga dyan, mahalaga si Madriaga, pero mas mahalaga ay mabubuksan ba yung kanyang bank accounts? No? Tingin ko yun yung magiging climax nitong hearing sa Justice Committee. Haharap bukas si Ombudsman Boying Remulla para dalhin yung salin ni Vice President Sara Duterte. Bakit dadalhin yung salin? No? Bakit dadalhin? Para iset yung template para sa pagsabina at pagbukas ng kanyang bank accounts. Kinukuha yung kanyang salin para may dahilan para buksan yung kanyang bank accounts. At doon, kung sakali, makikita yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes at ni dating Deputy Ombudsman Carandang na yung kanyang bank accounts ay
daan-daang milyon, even billions, at ito ay nanggaling sa anomalous sources. Kaya nagsampa sila ng kaso sa Supreme Court para itigil itong impeachment na ito, itong Justice Committee na ito. Ang nakakatawa, nagsampa sila sa Supreme Court para pigilan yung desisyon ng Supreme Court last year na kailangan ay magkaroon ng hearing ang Vice President kung siya ay kakasuhan dito sa impeachment para marinig yung kanyang side. Ngayon, nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court para pigilin yun. Yun yung dahilan kaya napigilan yung kanyang impeachment last year. Ngayon, kine-question niya naman ngayon yun. Kaya medyo nakakatawa. Totoo naman mga kaibigan, nakakatawa talaga. Yung ganitong aksyon ni Sara Duterte. At the same time mga kaibigan, nakakagago. Oo, mantakin nyo naman, reklamo nitong si VP Sara sa Supreme Court sa unang impeachment. Hindi daw siya binigyan ng pagkakataon, di po ba? Nasagutin at magpaliwanag dyan sa kamera, wala daw due process. Yun yung reason niya, di ba? Yun yung iniiyak niya sa unang impeachment. Ngayon mga kaibigan, binigay na lahat ang gusto niya. Lahat ng reklamo niya pinagbigyan, di ba? Kaya nga kinatigan siya ng Supreme Court. Pero hindi absuelto yung kanyang mga kabalbalan. Pero ito mga kaibigan, ayaw pa ding humarap at magpaliwanag diyan sa kamera. Ito na yung hinihiling niya, di ba? Pagbigyan daw siya na magsalita, magpaliwanag. Wala pa din. Ang daming rason. Kaya nga halatang may tinatago. Akala ba natin bloodbath? Ay nako. Tama yun. Parang nawala yung blood. Naging bath na lang. Nagliligo na lang dahil sa init ng araw. No? So, yung mga sinabi niya dati na kailangan kong humarap para ipaliwanag yung aking sagot dito sa Articles of Impeachment, parang kinain mismo niya na ayaw na niyang humarap. At yung mga argumento na naging dahilan para patayin yung impeachment niya last year, yun ngayon ang kine-question niya. Ano ba talaga ate ang gusto mo? Ay nako mga kaibigan, ang gusto ng ating Vice Presidente na ambisyosa, matigil na yung impeachment. Walang impeachment. Kasi siya daw ay honest. Siya daw ay matalino. Siya daw ay matapang. Walang tinatago. Yan. Magaling na magaling ang Vice Presidente. Ang gusto niya, siya yung maging Pangulo. Siya daw yung savior, mga kaibigan. Siya daw yung magbabalik sa sigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Ano pa yung sinasabi nila mga kaibigan? Siya daw yung pag-asa ng taong bayan. Puro katarantaduan mga kaibigan. Kaya nga ang tanong mga kaibigan, gusto ba siya ng taong bayan? Na next president? Itong vice presidente natin. Gusto ba ng taong bayan na itigil na naman ng impeachment? Tapos mas gusto ba ng taong bayan na suportahan itong bagong pautot na grupo ng Duterte? Itong grupong Rage Coalition. Grupong galit mga kaibigan, galit na galit kay Pangulong Marcos. So ang tanong mga kaibigan, gusto nyo po ba na isa na namang Duterte ang maghahasik ng kabalbalan sa ating bayan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ng mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.